Matapos ang 6 na taon, 8 buwan at 21 araw na pagkakakulong, nakapagpiyansa na kanina si dating Senadora Laila De Lima. At para yan sa uling kasong kinakarap niya kaugnay sa umano'y kalakalan ng droga sa Bilibid. Giit ni De Lima sa kanyang pansamantalang paglaya, darating daw ang panahon na mananaig ang katotohanan. May mensahe rin siya para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saksi si Chino Gaston. Palakpakan ang narinig ng payagan na ng korte na makapagpiyansa si dating Senadora Laila De Lima. Habang siya ay napaiyak at napataas ng kamay. Pinayagan ding makapagpiyansa ang mga kapwa niya akusado ang dati niyang driver na si Ronnie Dayan at sina Jonel Sanchez, Jose Adrian Dera at dating Bucor Chief Franklin Bucayo. I will have to destroy her in public. De Lima, you are finished. Agosto 2016, inakusahan ni Nooy Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kritiko si Nooy Senadora Laila De Lima ng pagtanggap umano ng campaign funds mula sa droga. February 2017, inilabas ang warrant of arrest kaugnay ng umano'y paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dito ko po sa Senado, hihintayin ang arresting team. Sinampahan si De Lima ng mga kasong may kaugnayan sa illegal drug trading, pero kalaunan ay ginawa itong conspiracy to trade illegal drugs. Ang unang kaso nakaangkla sa umano'y pagbibigay ng inmate na si Peter Ko ng 3 milyong piso at mga sasakyan. Ang pera, kita raw mula sa transaksyon ng illegal na droga sa Bilibid na umano'y gagamitin para sa kampanya ni De Lima sa pagkasenador. Pero noong February 2021, pinawalang sala si De Lima ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 205 dahil daw sa kakulangan ng ebidensya. Ang ikalawang kaso, may kinalaman sa umano'y pagtanggap ni De Lima ng nasa 10 milyong pisong kita mula sa illegal drug trade sa Bilibid para magsilbing campaign fund. Ang driver at umano'y karelasyon ni De Lima na si Ronnie Dayan ang namamagitan di umano sa nasabing transaksyon. Nagsilbing state witness sa kaso ang dating kapwa-akusado na si former Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos na itinuturong nagdala ng pera sa bahay ni De Lima. Pero April 2022, nag-recant si Ragos at binawi ang kanyang testimonya. Anyay, pinilit lamang siya ni Nooy Justice Secretary Vitaliano Aguirre na idamay ang dating senadora, bagay na itinanggi ni Aguirre. Bago niyan, nag-recant din ng kani-kanilang testimonya sina Dayan. May 2023, ipinawalang sala sina De Lima at Dayan ng Muntinlupa RTC Branch 204 kaugnay sa kaso. Bagamat naghain ang Office of the Solicitor General ng petisyon para mabaligtad ang desisyon. Ang ikatlo at huling kaso tungkol sa umano'y pakikipagsabwatan para sa malawakang bentahan ng droga sa Bilibid noong Justice Secretary pa si De Lima. Tumanggap umano siya ng aabot sa 70 milyong piso para sa kanyang kampanya sa tulong ng ilang inmate at opisyal ng Bucor mula 2013 hanggang 2015. Sa mahigit 6 na taong pagkakakulong sa Campo Crame, hindi natigil si De Lima sa pag-iit na inosente siya sa mga paratang. Sa kanyang desisyon, sinabi ni Muntinlupa RTC Branch 206 Judge Hener Hito na dapat payagang magpiyansa sina De Lima at iba pang akusado dahil bigo ang prosekusyon na mapatatag ang sinasabi nitong pagiging guilty ng mga akusado. Pinayagan silang makapagpiyansa sa halagang 300,000 pesos. Pinapasalamatan ko rin po si Honorable Judge Hener Hito sa kanyang katapatan sa batas at sa hustisya. Bago napunta kay Hito, 2 RTC judge muna ang humawak sa kaso. Nagpasalamat din si De Lima sa Marcos administration dahil sa paggalang sa judicial independence. Ibinalik pa muna si De Lima sa Camp Crame mula Muntinlupa City para maproseso ang kanyang pagpiyansa. Bandang alas 7 ng gabi, lumabas na siya sa PNP Custodial Center. Saka siya nagtungo sa isang hotel kung saan sila nagkita ni Senadora Risa Ontiveros. Sa press conference, sinabi ni De Lima na sa kabila ng pigati at paghihirap na dulot ng anyay pagbaluktot sa mismong batas at prosesong ipinaglalaban, patuloy siyang nananalig na darating ang panahon na mananaig ang katotohanan at tunay na katarungan. Not only did I survive all these years of persecution and unjust detention, I came out stronger than ever.
with an even stronger commitment to truth, justice, human rights, democracy, and the rule of law. First, yung message ko kay former President Duterte, isa lang, God forgive him and God bless him. Labis ang galak ng mga kamag-anak ng dating senadora sa balita ng desisyon ng korte. I'm very proud. Hindi siya nag-neck brace. Hindi siya nag-wheelchair. She is very, very brave. It just shows the independence of the judiciary, what I've always been saying in the very beginning. We respected and respect the findings of the previous prosecutors who were tasked to do this job. And it is not for me to change their judgment or their point of view with regards to this. Kinukuha pa namin ang panig ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III na siyang Justice Secretary ng sampahan ng drug cases in Dilima. Si Senator Bato de la Rosa, na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte, sinabing nirerespeto niya ang mga desisyon ng korte pero nagtataka raw siya. I cannot really say with certainty na mahina yung kaso because it withstood the time of President Duterte's term. Ito na ngayon, dandahang na-dismiss at nabibigyan ng bail. Hindi ko masabi. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Salvador Panelo, dating miyembro ng gabinete ni Duterte, na hindi pa napapatunayan ng mga nag-recant na pinwersa silang tumistigo. At kahit hindi isama ang kanilang mga testimonya, aniya, may malakas na ebidensya pa rin nagpapakitang guilty beyond reasonable doubt ang akusadong si Dilima. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, isang bagyo ang unti-unting lumalapit at nagbabagyang makaapekto sa ating bansa. Nasa labas pa yan ng Philippine Area of Responsibility at mahigit 1,000 kilometro pa ang layo mula po yan sa silangan ng Mindanao. Pahilagang kanluran ng pagkilos ito sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, Miyerkules o Huwebes yan papasok dito sa ating PAR at tatawagin sa local name na Kabayan. Yan po yung magiging unang bagyo sa PAR ngayong Nobyembre at ika-11 naman ngayong taon. Sa latest track, posible pong tumbukin ng bagyo ito po nga bahagi ng Eastern Visayas at pwede pong mag-landfall yan o di kaya naman magkaroon lamang ng close approach dito sa landmass. Pero may tinatawag po tayo na cone of uncertainty o cone of probability. Ito po yung nakikita ninyo dito sa ating mapa. Ibig sabihin po pwedeng umangat o kaya naman bumaba pa yung track ng bagyo sa mga susunod na araw. Since naka-highlight po yung bahagi ng Mindanao at ganun din ito nga bahagi po ng Eastern Visayas, maaring dito po maglaro yung magiging track ng inaasahan po nating papasok na bagyo. Posible rin na lalo pa yan lumakas kaya patuloy po nating imomonitor sa mga susunod na araw. Maaring simula Huwebes ay magtaas na rin po ng wind signal ang Pag-asa sa ilang bahagyan ng Visayas at ng Mindanao habang papalapit ang bagyo. Sa ngayon, wala pa naman itong epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa pero uulanin naman ang ilang lugar dahil pa rin dito sa hanging amihan at ganun din yung tinatawag natin na shear line. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan bukas. Dito yan sa Cagayan, Isabela, Cordillera, Aurora, Quezon, ganun din sa ilang bahagi po ng Bicol Region, ng Mindoro Provinces at ganun din sa lalawigan ng Palawan. Posible po yung mga malalakas sa pag-ulan kaya naman maging handa po sa banta ng baha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Uulanin din ang ilang bahagi ng Aklan na ganun din dito sa ilang bahagi po ng Capiz at ng Negros Provinces, pati na rin dito sa ilang lugar ng Samar at Leyte Provinces. Magpapatuloy po yan sa hapon, lalong-lalo na dito yan sa Negros Provinces, pati na rin sa Central and Eastern Visayas. Posible rin ang pag-ulan sa Mindanao, lalong-lalo na po sa hapon. Asahan yan dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at ganun din sa Davao Region. Mga kapuso, may mga malalakas sa pag-ulan, kaya naman doble ingat po para sa mga residente ng mga nabanggit na lugar. Dito naman sa Metro Manila, hindi rin po inaalis ang tsansa ng ulan, kaya laging magdala ng payong. Samantala, magiging maalo naman at delikadong maglayag sa ilang bahagi po ng Batanes, ganun din dito sa may Ilocos Provinces, ganun din po sa Cagayan, kasama na rin ang Babuyan Islands.
At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. May big time rollback bukas sa mga produktong petrolyo. 3 piso kada litro ang bawas presyo sa diesel. 70 sentimo naman kada litro ang bawas sa presyo ng gasolina. 2 piso at 30 sentimo naman ang rollback sa kerosene. Ayon sa Energy Department, may chance na magpatuloy ang bawas presyo sa petrolyo hanggang matapos ang taon. Kasunod ito ng pagbagal ng manufacturing sa China at magandang inventory ng langis sa Amerika. Basta't hindi mag-aanunsyo ng bawas produksyon ang OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries. Samantala, simula na ng pagpapatupad ng mas mataas na multa sa mga dumaraan sa EDSA bus carousel kahit hindi city bus o emergency vehicle. Saksi si Oscar Oida. Walang kawala sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ilang motoristang dumadaan sa EDSA busway. May mga empleyado ng gobyerno, may mga tauhan pa mismo ng MMDA at pati pulis. Okay naman eh, so, government pinapayagan kami. Tapos ngayon ito hindi yung maintindihan kung ano talaga pinapatupad nito. Hindi naman ako nagtagal sir eh. Oo, kumapit lang ako kasi traffic nga. Alam ko bawal. Unang araw ng pagpapataw ng mas mataas na multa para sa mga lalabag. 5,000 pesos yan para sa unang paglabag. 10,000 pesos sa ikalawang paglabag na may kasama pang seminar at 1 buwang suspensyon. 20,000 sa ikatlong paglabag at 1 taong suspensyon ng lisensya. 30,000 pesos naman sa ika-4 na paglabag at tuluyan ang babawian ng lisensya. Wala pang lahating araw, umabot na sa mahigit 100 ang pagmumulta ng mas mataas na penalty para sa paglabag sa EDSA busway. Pangako naman ng MMDA, kung makulit ang mga motorista sa paglabag, mas magiging makulit daw sila sa panguhuli. Kanina, may mga huli na nagpumilit pang umeskapo. Tulad na lang ng motorsiklong ito. Nakalaunay, naharang din ng mga constable. Kung tumigil ka lang kanina, yung ticket mo 5,000. Busway violation. Ngayon, tumakbo ka, tinakbuhan mo kami, automatic third offense yan. 20,000 at saka 1 year suspension. At kung akala ng ilang nakalpas na motorista na ligtas na sila sa asunto, nagkakamali raw ang mga ito. Kung akala nyo po ay kayo ay nakakaligtas sa penalty at sa multa, nandito po ang LTO, nakukuha naman po namin ng plaka at inire-report po namin sa kanila. Simula rin ngayong araw, ipinatutupad ang adjusted mall hours sa Metro Manila na 11 a.m. hanggang 11 p.m. Tatagal ito hanggang January 8 ng susunod na taon. May ilang restaurant at grocery naman na piniyagang magbukas ng mas maaga. Tuwing weekend lang din, papayagan ng mall-wide sale. We're trying to absorb the shock of the 15% volume, yung influx of volume of vehicles. Kasi every bare months leading to the Christmas rush. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. 42 araw na lang, Pasko na. Ramdam na ang papalapit na Kapaskuhan dahil po sa mga Christmas pakulo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ating saksihan. Ang dahil 4, 3, 2, 1, Merry Pinailawan na ang higanteng Christmas tree sa isang mall sa Quezon City. Nababalot ito ng malalaking Christmas decorations at maraming pailaw na agaw pansin. Sinabayan ito ng awiting pampasko na dumagdag sa Christmas feels. At dahil nalalapit na ang season of giving, naghandog ng regalo sa ilang mga bata. Mapapa Santa Claus is coming to town ka kapag nakita mo ang bahay na to sa South Cotabato. Mula kasi sa labas hanggang sa loob, balot ito ng libu-libong Santa Claus na koleksyon ng pamilyang Estrabon. Iba't ibang laki ng mga Santa Claus na makikita rito, halos wala na ngang madaanan sa dami. Bukas ito ngayon sa publiko sa halagang 100 pesos.
Maliwanag ang Pasko sa Lipa, Batangas dahil bida sa isang mall ang kanilang Christmas village. Tampok dito ang 30-foot Christmas tree na puno ng Christmas lights at Christmas balls. Dagdag pa rito ang Field of Lights na may Christmas sash at maliliit na Christmas trees. Meron ding laser light show na enjoy ng mga namamasyal. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. May nagbagsakan sa The Voice Generation stage. Yan ang impromptu performance nila Coach Chito Miranda at Coach Julian San Jose. Nagbukas ang show sa performance ng parokya ni Edgar ng kanilang kantang Halaga. Humingi ang audience ng encore performance hanggang sa inaya ni Chito si Julian na samahan siya sa stage. Kabado pa si Julian dahil hindi niya sigurado kung kabisado niya ang lyrics pero marami namang napabilib sa kanyang vocal at rapping skills. Gayun din sa walang kupas na performance ni Chito. Umarangkada na ngayong gabi ang pinakabagong karakter sa Black Rider. Yan ay walang iba kundi si Bane na ginampanan ni Yasi Pressman. Aminado si Yasi na may halong kaba at excitement ang nararamdaman niya para sa episode ngayong gabi. Sa unang eksena, pinakilala si Bane bilang isang magnanakaw kasama ang kanyang barkada. Dapat iabangan kung ma-inlove nga ba muli ang karakter ni Ruru Madrid na si Elias. Umanga naman ang ilan sa galing ni na Yasi at Ruru sa pagganap sa kani-kanilang karakter. Ang matagal ng tanong, alin na nauna, ang manok ba o itlog? Exciting ang nadiskubre sa loob ng itlog ng manok sa Pidig, Ilocos Norte. Ang kwento po ng isang residente, ipanguulam sana nila ang malaking itlog. Pero pagbukas ito, nagulat at namangha sila sa paglabas ng isa pang itlog na meron ding shell. Maliwanag ng Provincial Veterinary Office, posibleng magkasunod na lumabas sa inahin ang mga itlog at napuntang isa sa loob ng unang itlog. Bihira raw ang ganitong pangyayari pero ligtas namang kainin ang itlog. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Sa ngalan ni P. Arcangel, ako po si Connie Sison para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.